Naku po, ito pong rally ng INC. Sa kabila po ng rallying ginagawa ngayon, ito daw po si Bonget ay pupuntang Canada. Kita mo talaga tong ginagawa nila, no, mga kababayan, no? Pupuntang Canada. Ha? Alam niya nagkakagulo ang sambayan ng Pilipino dahil sa nangyayari. Pagpalagay natin, mali yung paniniwala ng INC, no? Palagay natin, na pupunta pa silang, pumunta pa silang rally kasi na pinaglaban nila si Senator Marcoleta. Palagay niyong mali. Nagkakagulo pa rin. Tama? Meron pa rin talaga pinaglalaban. Ngayon pupunta kang Canada. Ano to? Hindi mo pinuspon man lang? Kumbaga nag-aaway na yung sambahayan mo sa pamilya mo. Halimbawa, sa pamilya mo, sa kumpanya mo, nag-aaway na yung mga staff mo, hindi ka mamamagitan bilang presidente o CEO na sawayin mo, hoy, huwag kayong mag-away. Di ba yung mga anak nyo pa nag-aaway sa harapan mo, sinasaway mo? Yun nga lang mga kasambahay mo sa kasama mo sa bahay mo ka mag-anak Pag nag-aaway sa harapan sinasaway mo Di ba minsan pa nagiinuman kayo? Pag nagiinuman yung kumpare mo, nagiinuman yung nagkakasagutan na, ang sabi mo, Soy, huwag kayo mag-away. Tigil nyo na yan. Tama na yan. Di ba? Eto, pupuntang Canada. Sir naman, mamagitan ka naman. Presidente ka. Sasabihin mo, trabaho lang, kalayaan nyo. Kung kalayaan nyo, bakit nagagalit sila sa rally? Sasabihin nila, pinaglalaban. Di ba? Dapat, sir, inaatupag mo yan, sir. May problema bansa mo. Pupunta ka pang Canada. Marcos Jr., hindi mo natutuloy sa POCAP sa lunch election sa Makati habang minomonitor ang sitwasyon sa EDSA. May nakita ako isang monitor, pinitignan nyo. Sir, ang alam ko, presidente, sir, ganito tuturuan kita paano maging presidente Ganito. Pag may away na ganyan, gulo, ano man ang pinaglalaban, tama man o mali. Palagay natin, tama kayo, no? Mali INC. Mas dapat magsalita kayo. Tama? Hindi sabihin mo, spokesperson nagsalita. Nagsalita naman yung spokesperson Sir, hindi. Iba ang spokesperson, iba kayo. Iba po nagsasalita kayo. Di ho ba? Iba po yun na kayo mismo nagsasalita. Alam mo, ganito, sir, pag talagang mali INC sa ginagawa, hindi naman talaga mali ang INC. Kung mali lang kung mali. Palagay natin mali. Ilagay natin sarili natin sa kanila. Sa kanilang kababawal. yung mga nasa administrasyon. Sir, hindi ho ba sasawayin na ikaw magsasalita kayo, magpa-press con ka, o magsasalita ka man sa, di ba nag-live siya sa Facebook niya? Mag-live siya rin. Na, ito, mayroon ngayon sa EDSA, nagkagulo, nagkatulakan, mga pulis, malaya naman kayo magpayag ng inyong mga saloobi, pero ito, sa susunod, ganito gawin nyo, O sige, ganito gagawin natin, gagawa tayo ng paraan, pero naayon sa batas, naayon sa ano. Ganun! Sir! Ganun dapat, sir, kayo presidente. Maliban na lang, hindi kayo nangingialam kasi talagang galit kayo. Gusto nyo nangyayari. Di ho ba? Hindi Sir, hindi kita binabatikos, hindi kita inaano, sir. Ang sa akin lang, pinupuna ko, sir, yung mga dapat mangyayari. Logic lang. Sasabihin nyo naman, bakit mangingialam presidente dyan? Bakit? Lingkod bayan to Karapatan ng presidente at obligado ang presidente magsalita pag ang bayan na ay nagkakagulalo sa EDSA, traffic, syempre, di ba? Kailangan. Hindi yung pababayaan mo lang. Nagmamasid ka. So, lumalabas talaga na ayaw nyo pansinin ang sinasabi ng INC. Kasi yung sinasabi ng INC, tungkol na naman sa flood control issue. Tama, mali? Kaya ayaw nyo. Ayaw nyo makialam. Kasi ayaw nyo makompromiso. Tama ba? Tama ba, Mr. President? Di ba? Binabastos na nila ang INC, pati ang pamamahala ng INC. Hindi papayag kami ipagtatanggol namin ang INC. Di ba? Hindi kami papayag. Baka akala nila yung nagulpe nung kagahapon yata, pinagtulungan. Akala nyo INC yun. Baka akala nyo doon lang lumakas loob nyo. At yung pumunta dyan, 20% pa lang. Hindi pumunta lahat dyan. Kasi unang-una, pag pumunta lahat dyan, paralisado buong EDSA. Nakita niyo yung rally ng ano? Sabi ba naman isa, yung abogado? Ba't umuntian niya rally ng INC? Yung una, puno luneta. Puno yung pangalawang luneta. Pangalawa, ba't konti na lang kayo dyan sa EDSA? Sir, hindi ganun kaeng-eng ang INC para punuin lalo yan. Kasi pag napuno yan, baka dyan sa tapat ng bahay nyo, andyan ay INC mo. Andyan ay INC. Hindi yan. Kinontrol lang yan. Dyan lang muna yan. Di ho ba? Lalabas yan pag kinakailangan na talaga. Di ho ba?
Ito, ang hihina ng mga kokote nila, no? Hindi sila nag-iisip, no? Sasabihin niya, istorbo, niya INC, istorbo? Sino istorbo? Yung itong sila na may karapatan sumaway dun sa istorbong sinasabi nyo, na natahimik na, nagmamasid, ayaw magsalita. Presidente ka, ayaw mo magsalita. Ha? Yun yung hindi presidente, nagsasalita na ganito gawin natin para walang sino man nakaupo ngayon sa opisyal ng gobyerno nasa posisyon ngayon, na sila nanunungkulan ngayon, na nagsasalita, malibang kala Cayetano, Amy Marcos. Walang sasalita sa kanila man sa live man lang sa FB na sabihin man lang nila, o ganito nasa batas kasi ang plunder, ganyan, etc. O ganito kay INC, papalubag-loob mo man lang o ipaalam mo man sa amin yung ginagawa namin, tama ba o mali bilang presidente ka. Sa bagay, kahit hindi mo na ipaalam sa amin na tama mali kami, tama ginagawa ng INC dyan sa una-una malayang pananalita sa pagpapahayag. Nasa demokrasyang bansa tayo. Di ba? O ito pa, tingnan nyo sabi, ito, tatakas daw. Sadyang pipiliin pang bumiyahe, halubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagdurusa sa gasolinang hindi abot kaya, pagkain, gintuan at napapakahirap na buhay, hindi lang yan. Napakahirap na buhay, hindi lang yan. Pupunta kang Canada, hindi mo namang cancel dahil sa nangyayari sa INC ngayon. Talagang pupunta ka, iwanan mo, nagmamasid ka lang. Anong klase to? Hindi totoo lang hindi ako nahihinaan sa kanya. Nakita ko naman, natatrabaho naman si Bongit Okay naman siya. May mga ginagawa naman siya. Pero sir, pansinin mo naman to. Diba? Hindi ko pinapansin yung trabaho niya. Hindi ko titutulan yon. Yung siya sabi na iba walang ginagawa, hindi ko titutulan yon. Ang tinututulan ko yung flood control issue na ayaw mo mag-imbestiga na ikaw nagpasimula. Hindi ka naman mag-iimbestiga Sa anong paraan mo iimbestigahan? Yung alam mo hindi nag-iimbestiga, sawayin mo, sitahin mo sila. Yung Blue Ribbon, kalaki ko, hindi mo inoobliga, kailan mag-iimbestiga yan? Hindi ka sasalita. Pero pag special session, sasalita ka. Dito, kinakailangan magsalita ka, nagrarally ngayon, wag mo na isipin, INC nagrarally. May mga nagrarally dyan ng ganyan kalaki na at nagkakandar traffic na sabi nyo. Dapat magsalita ka para sa taong bayan. Inaasahan ka, hindi yung pababayaan mo na magalit yung taong bayan sa panunukso ng mga kalaban na sinasabi nila nakaka-traffic daw sa EDSA. Kahit hindi naman. Oo, traffic sa EDSA. Pero anong ginagawa nilang pagka-traffic? Traffic sa ekonomiya dahil sa pagtatakip sa flood control issue. Diba? Hinaharangan daw yung kalsada. Okay lang, harangan yung kalsada. Mamili kayo. Harangan yung flood control issue na investigasyon o harangan ng kalsada? May sira na utak mo pag sinabi mong pinili mo, harang sa kalsada harang sa flood control ang gusto mo. O dalawa pagpipilian mo, anong gusto mo? Harang sa kalsada o harang sa ginagawa nilang flood control issue? Pipiliin nila, syempre, harang sa flood control issue kaysa harang sa kalsada. No? Ganyan po sila. Bakit? Kasi BBM ako Kaya gusto ko harang sa flood control issue. Ganun ba? Ganun ba yon? Ito, panoorin pa natin ulit. Teros, dito tayo sa dito na tayo sa Hong Kong. Yan. So ngayon, may pangyayari na itong si Marcos Jr. ay bumiyahe ng ibang bansa, sa Canada ata. Tingnan nyo, ganyang kawalang kwenta yan. Yang namumuno sa bansa natin. Alam niya nagkakagulo, nilalayasan niya pa. Dapat nga, sa totoo lang, siya yung magpahinto nito Totoo lang, kahit hindi na pahintuin kasi malayang pananalita ang rally. Kahit man lang payuhan na sana, mga kapatid natin sa INC, panagrally naman yung mga Pinklawan, hindi, wag na yun kasi hindi naman madami. Ito kasi iba na to Based naman to sa sitwasyon Pag nagrally konti, syempre, pulis na ang bahala, kapulisan. Protocol yon, no? Pero pag nagrally na malaki na, at ang issue na talagang parang bayan na talaga na apektuhan, magsalita ka na. Hindi nagmamasid ka lang, pupunta ka pang Canada. Di ba? Niloloko mo, tinatrantado mo taong bayan. Pagka ganyan. Gulo na to. Pero tingnan nyo, parang kinukonsinte at gustong-gusto niya pa. May mga bali-balita pa ang ginagawa daw atang movie marathon. Itong mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Ganyang katindi. So, grabe, no? So, ibig sabihin,
talagang lahat ng kaguluhan na nangyayari sa Pilipinas ngayon ay kinukonsinti ni Marcos Jr. Hindi, pag matutuklasan yung flood control issue, hindi niya papakilaman yan. Pag malayo sa flood control issue, pakikilaman yan. No, si Sara nga, di ba nangilam? Si Sara. Nangilam na si Sara sa ano sinabi niya sa rally. Marami na official na nagsasalita tungkol sa rally. Di ba? Siya nangilam ba? Presidente ka? Kailangan makinig ng taong bayan na opinion mo. Yung mga kalaban ay gusto nyo siyempre, huwag ka na magsalita. Yung makakakampi sa'yo. Huwag ka na magsalita, presidente, huwag mo nang patulan yung mga INC. Di ba? Ganyan yun eh. Pero sa mga ordinaryong Pilipino, gusto marinig ang side mo. Pero ayaw mo. At yan ang realidad talaga na nangyayari ngayon. So inaantay ko sila dito. Gawa ng may ano kami ngayon, may tournament. Wow, tournament. May basketball ang Banateros. Sabay-sabay kami. Pasensya na, sinisipon ako. Sabay-sabay kaming pumunta ng court. Malapit lang naman dito yung court. So grabe, no? Grabe si Marcos, no? Katinailong ko. Talagang mas inuna niya pa yung pagbisita sa ibang bansa kaysa asikasuhin yung Hindi. yung kaguluhan. Ganito na lang eh. Bakit ka tatakas? Bakit na yung Malacanang, di ba nakabarikada? Malayo, doon pala sa bridge, nakaharang na lahat ng mga barikada. Bakit? Natatakot kayo? Anong nangyayari? Papasukin kayo? Baka kasi, baka lang senaryo. Baka kasi iniisip nila, pasukin sila eh. Kunin sila doon eh. No. Di ba? Malamang iniisip nila eh. Natatakot sila. Baka kumilos ang INC bigla. Hindi naman gagawin ng INC yun eh. Baka pasukin sila eh, kumilos eh. Halimbawa, pagpalagay mo mga pulis, mga nasa, palagay mo sa 50 million, mga nasa 10,000, 20,000. Ang susugod sa'yo, halimbawa, nasa full force, puro kalalaki yan, susugod sa'yo, 300,000. Hindi kakayanin ng mga pulis. Siguro ganun mangyayari. Yeah? Siguro kinakabahan, baka tatakas, pumuntang Canada. Di ko alam senaryo lang yun, di ko alam. Di ko sasabing tatakas siya. Pero bakit tatakas? Baka lang. Di ba? Pero ganito, pupunta kang Canada, tatakas ka. Tatakas yun eh. Pero hindi sa takot. Tatakas sa obligasyon. Ano yung obligasyon mo? Okay lang kung pumunta ka na eh. Ayaw ba? Talaga, sige. Ang appointment mo sa Canada is mahalaga. Hindi man lang magsalita ka. O sige, ganito. Hindi papaubaya mo sa spokesperson mong palengkera? Ha? Ikaw ang hinahanap ng tao, hindi spokesperson mo. Di sana siya na lang hinahanap namin, spokesperson. Kaya nagsasalita ang tao, hindi para lang marinig sa taong bayan, para iparinig sa mga opisyal. Sino ba may hawak ngayon ng gobyerno? Sino nagpapalakad? Di ba kayo? Kayo ang pinaparinggan, kayo nagsusumbong ang taong bayan, pero hindi nyo pinakikinggan. Ang isang rally po, isang form po yan ng pagsusumbong sa mga opisyal. Nagsusumbong kami sa inyo, pero hindi ko pinapainggan. Nagre-reklamo kami sa inyo, hindi nyo kami pinakikinggan. Tatakasan mo pa, obligasyon, papuntang Canada. Okay lang, pumunta ka kung mahalaga talaga eh. Okay, sige, mahalaga, pumunta ka. Gasino lang magsalita ka. Mga kababayan, nagrarally tayo ya. Ha? Ganito gawin natin. Gagawa tayo ng paraan. Diba? Kung si Isko Moreno, kaya niyang gawin yun eh. Kung si Isko Moreno ang presidente, malamang sa malamang, ayos na lahat. Nagawa na ng paraan. Diba? Dito. Tapos sasabihin niya na naman yan, tingnan nyo, pustahan tayo. Sasabihin niya na naman yan na hindi niya na naman alam or wala na naman siyang kinalaman. Ngiti-ngiti sa mic. Wala ko ano dyan. Sa atin, trabaho lang. Parte ng pagiging presidente o nung sino man na pag taong bayan nagsasalita sa kalsada ay hinahanap ang katwiran ng isang gobyerno na kaupo na halal ng taong bayan. Ang katwiran nila. Di ho ba mababayan? Or magtataka na naman siya kung bakit magulo na naman ngayon sa Pilipinas. Nagtaka nga eh. Hindi niya alam bakit daw may rally. Nabasa niyo ba yon? Nagtaka siya eh. Saan ka nakakita nun? Hindi mo alam nangyayari sa Pilipinas, wala kang alam? Okay, surprise rally kasi ang INC. Pero hindi mo alam kung ba't nag-rally? Hindi mo alam? Alam mo yan! Ayaw mo lang alamin. Kasi pag sinabi mong alam mo, malirinig ng taong bayan na alam mo pala, ba't di ka kumikilos kung alam mo?
Kaya kunwari walang alam. Di ba? Senaryo lang yan. Yun yung sasabihin niya. No? Paulit-ulit yun naman ang ginagawa yan na issue. Hindi niya alam ba't nagkakagulo ng ganyan. Diba? Sasabihin niya, minomonitor niya. Hanggang monitor lang siya. Kulang na lang maging TV na lang to si Marcos Jr. para or CCTV maging CCTV para para sabihin na lagi niya minomonitor yung nangyayaring gulo sa Pilipinas. Tanga na simulat sa pool, kung talagang ayaw mo ng gulo, tinuldukan mo na to. Oo, kung ayaw mo ng gulo, alam mo, maggulo 1 trilyon na wala. Kay Sara nga, di ba, nasabi nyo nangurakot si Sara, anong ginagawa ng horror? Ng congressman, tinutuldo ka na, di ba? I-impeach si Sara. Okay, very good. Tama yan. Sige. Palagay natin, tama ang ginagawa nila. Sige, palagay natin. Palakpakan natin kahit plastic tayo. Okay. Etong flood control, tinutuldukan nyo ba? Ni Conte, hindi kayo sasalita eh. Bakit? Nagtataka lang kami. Bakit pilit nyo pitatakpan lahat ng ginagawa sa flood control issue? Sabi ko sa inyo, hinahamon ko kayo eh. Meron ba isa sa inyo nagsalita sa flood control issue? Pinklawan man o loyalista, kahit mga vlogger, magsalita ka nga, wala. Diba? Dapat yung mga taong gustong imbestigahan yung nakawan sa bansang Pilipinas, sila yung pinoprotektahan at pinapriority mo. Kaso mas priority mo silang kasuhan kaysa tulungan eh. Diba? Ganyan kawalang yang. Yan ibig sabihin, may mga sangkot talaga dyan na big fish. Yan ang lumalabas talaga. Na presidente natin. Tapos ngayon nalayas siya. Pagbalik niya, sasabihin niya, hindi niya na naman alam kung bakit nagkakagulo ng ganyan. Oh, diba? ganyan lagi yan, di ba? Ay, checkmate na siya. Oh. Lahat ng taong bayan, ganyan ang napapansin sa kanya. Wala siyang alam. Tapos magsasalita yung spokesperson niya, ay, hindi ganon? Ganito yan? Bakit? Yung nakaraang pangulo ba? Ganyan ginawa? Mangungumpara na naman. Checkmate na kayo sa ginagawa ninyo. Ang naniniwala sa inyo, yung mga loyalista na lang, nagtsatsaga sa inyo, pati mga pinklawan. Yung mga pinklawan, hindi kayo pinagtsatsagaan yan. Pina-plastic lang kayo niyan. Pag kayo nawala sa posisyon, isusuka kayo ng pinklawan, sabi ko sa inyo, sila magdadala sa inyo sa impyerno. Pag kayo nababa sa posisyon, mga loyalista, yan po ang gagawin ng pinklawan sa inyo. Diba? Bukod sa siyempre sa mga Duterte, galit sila. Hindi mo masisisi mga pinklawan na galit sa mga Duterte. Nandun na tayo. Dahil talaga, sa mga ginawa ng Duterte talaga, ayaw ng pinklawan. Nandun tayo, naiintindihan natin yon. Pero, hindi namin maintindihan na dati yung sinusuka ang mga loyalista, ngayon ayaw nyo maapi si Junior. Pag may nagrarally laban sa, akala nila laban sa administrasyon, kakampihan nila administrasyon, babati ko sila. Tulad ng ginagawa sa INC ngayon. Na bakit daw istorbo, ba't nag-rally kayo, ba't ganyan kayo, si Marcoleta, ikulong, bakit pinatagol nyo? Kasi alam nila laban sa sa administrasyon eh. Doon kami nagtataka sa inyo, sinuka nyo pero kinakain nyo ngayon. Pero ako na-explain ko kung bakit eh. Sabi ko nga kaya nila pinatsagaan ng mga loyalista na ayaw nila maapi si Bongit. Ha? Kasi nga yung boto sa 2028, kukuha sila ng malaking boto na manggagaling sa mga loyalista. O, kala nyo, hindi nyo alam? Ha? Ganyan nakikita namin. Hindi natin alam kung may kung ilan ba ang pagkatao nito ni Marcos Jr. Parang yung sinasaniban siya, no? Parang alam mo yun. Iba na, kapatid niya sasalita na. Biruin mo, kapatid na, nagsasalita na. Iba na to. Yeah. Si Maimie, sasalita na si Aimee, di ba nagsalita sa INC rally agahapon? Baka mamaya magsasalita ulit. Parang ngayon, okay, alam niya nangyayari, bukas, hindi na, sa susunod na araw, may hindi na naman siya alam, magugulat na naman siya na bakit nagkakagulo po tayo na. Di ba nagulat niya na ba't nagkakagulo, bakit daw nag-INC rally? Sipin mo yan. Alam niya yan. Gusto niya lang palitawin, wala naman daw problema sa bansa. Ano walang problema sa bansa? Ha? Yung flood control, di problema? Kalimutan na, move on na. Hindi kami mag-move on. Pera ng taong bayan yan. Ako okay lang, kahit pera ko, itakas nyo na. Pero yung pera ng iba, hindi namin kapapayag. Yeah. Presidente siya ng bansang Pilipinas pero hindi niya alam. Kung wala kang ginagawa, presidente ka ng bansa, hindi wala sa ginagawa. May mga tatrabaho siya. Dito sa sitwasyon na flood control, wala siyang ginagawa.
kung anong nangyayari sa bansa niya. So, ganyang kawalang kwenta. Ulitin ko ha, ito ay komentaryong punong-puno ng karunungan. Ha, ito ay hindi panlalait, ito ay komentaryo, itinutuwid yung mga mali. Tandaan nyo ha, makabuluhan tong talakayan na to. Makinig kayo dahil ito ay lesson learned to. Makapupulutan nyo ng maraming aral. Si Marcos Jr. Kaya talagang nakatatak na sa utak ng bawat Pilipino na never to Marcos na talaga. Never again. Never to bangag na. No? Grabe. Kababayan, O, panoorin nyo po to na si isang sa mga nagsalita sa INC na isang ministro na talagang matapang at talagang ang sinasabi talaga walang inuurungan. Ganito sana magsalita ang isang leader natin, no? Ng isang bansa. Parang si Senator Marcoleta. Hindi yung, wala akong ano dyan. Bata ako, trabaho lang. Bato, wala nang problema bansa. Maayos naman. Maayos naman. Di ba kaya lagi katira nila? mga kapwa Pilipinong nagmamahal sa ating bayan at sa katotohanan. Ngayon po ay narito tayong muli, hindi dahil sa ano paman, kundi dahil sa atin pong paninindigan. Narito tayo upang ipanawagan ang katotohanan, Tama. Ito, painggan nyo ha. Malaman to, malaman. katarungan at ang pananagutan. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi para sa ating mahal na bayan. Mga kababayan, kakasuhan na raw po ng Ombudsman Remulla si Senador Rodante Marcoleta. Ikakaso daw po ay indirect bribery, plunder, mga kasong mabibigat, mga kasong magkukulong sa isang inosenteng tao. Payag ba tayo doon, mga kababayan? Hindi! 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 Meron pong napakalaking tanong. Bakit po si Marcoleta? Bakit ang nag-iimbestiga ang siyang kinakasuhan? Totoo yan. Ang nag-iimbestiga kinakasuhan. Yung lumalabas sa titistigo, kakasuhan. Yung titistigo, hindi naman natin pwede sabihin totoo, hindi. Pero kakasuhan pa rin talaga nila. Tindi na mga to, no? Tapos pagkatangol mga vlogger, nagbubulag-bulagan kayo, hindi nyo pa napapansin? Lahat na lang kinakasuhan sa salita. Kung lahat kinasuhan, kung lahat pala hindi totoo na lumabas, lahat tungkol sa flood control, Gutesa, 18 Maris, mismong chairman ng appropriation, Saldi, hindi pinaniniwalaan. May pinaniniwalaan nila ngayon para kasi si Saldi daw kumuha ng pera. Wow! Chairman ng appropriation, siya lang kumuha ng pera. Wow! Imposible! Huwag nyo kami lokohin. Sino ba meron ng budget? Ano ka? Speaker of the House. Nagsalita na rin. Hindi nyo paniniwalaan. May realidad na talagang nawala 1 trilyon na pera. Ngayon hindi nyo paniniwalaan lahat ng lumalabas. Huwag na lang yung 18 Maris, huwag na lang si Gutesa. Huwag na lang si Marcoleta. Chairman ng appropriation mismo si Martin din. Si Saldi. Hindi nyo pa rin paniniwalaan, ayaw nyo talagang pag-usapan yan. Kasi alam nyo, mapapahamak yung big fish nyo. Bakit ang naglalantad ng katotohanan ang siya nilang pinag-iinitan? Hindi po ba't ang COMELEC mismo ang nag-absuelto kay Marcoleta sa isyung ito? Hindi po ba pinatunayan na ng COMELEC na walang nilabag na batas si Marcoleta at sa natanggap niyang pinansyal na tulong mula sa mga pribadong individual? Kung ang pagtanggap ng campaign funds
ay basihan ng plunder. Bakit si Marcoleta lang? Oo, ba't si Marcoleta lang? Ha? Asa na yung alyansa nyo dati? Na sinasabi ni Bersamin, kay Bersamin ba yun? Ito lang. Saka, bisyo naman. Common sense naman kayo. Wag niyo naman kami lokohin. Di ba? Absuelto sa sose, kakasuhan mo. Di ba? Tumawid ako. Nag-jaywalking ako. Tama? Mali. Jaywalking ka eh. Bawal tumawid. Tapos, sabi, ay hindi, wag na lang yun. Ikaw kumuha ng wallet ko. Nakita sa CCTV. Nireview CCTV. Sir, hindi pala si Munting Kaalaman ang kumuha ng wallet mo, si Juan. Ganun ba? Pero si Munting Kaalaman pa rin kinasuhan mo kahit napatunayan na hindi kumuha ng wallet? Ganun kay Marcoleta eh. Napatunayan sa sose, wala siyang kasalanan, tapos kinasuhan nyo pa rin. At ang kinaso nyo, plunder pa. Imposible, hindi mapaliwanag ng kahit sino. Paliwanag nyo. Biruin mo, yung Comelec nga, hindi napaliwanag. Hindi niya napaliwanag ng ombudsman eh. Tinatanong siya eh. Bakit ba naging plunder yon? Maski media nagtatanong, ang media nagtatanong kasi nalilito rin sila. Nagtatanong, bakit po ba naging plunder yung campaign donation ng isang private citizen? Biruin mo, sagutin ba naman? Kasi 70 million at 50 million pataas is plunder. Iba yung sagot sa tanong eh. 'Di ba? Iba yung sinagot eh sa tanong eh. 'Di ba? Tapos sa kalagitnaan ng kaguluhan to, pupunta ka ibang bansa. Ayan, oh. Hindi ito. Example lang to. Pupuntang Canada. 'Di ba? Pwede mo naman magpaliwanag muna bago ka pumuntang Canada. O kaya mag-live ka. Hindi, hintayin pa rin natin. Baka naman sa Canada, mag-live siya doon. Pero isa lang ibig sabihin, natatakot ka sa INC rally. Bakit? Saan pupunta? At bakit hindi si former Speaker Martin Romualdez? Durimok? Bakit hindi asan anya ebidensya mo si Martin kumuha ng pera? Walang ebidensya. Tatanungin siya, ba't ayaw niyong patanong? May nakadiskusyon ako eh, di ba sabi ko nakaraan? Ano daw ebidensya ko, ilabas ko daw na si Martin ang may kasalanan, ba't ko daw ipapatawag? Bakit? Masama ba ipatawag siya? Tanungin lang siya. Siya House Speaker. Kasapakat niya yung chairman ng appropriation na si Saldi. Sila gumagawa ng budget at kailangan alam ng speaker yon. Bigyan kita ng sample. 'Di ba? Kahit sa kumpanya, pag gagawa ka ng isang cheque kahit sa bangko, kailangan may pirma yan ng mismong kliyente, ng cashier, kailangan may pirma yan. Tapos walang kinalaman ng speaker, hindi pwedeng tanungin. Bakit? Di ba kinasuhan ni ombudsman yan? Saan kumuha ng kaso si ombudsman? Di ba sa pahayag ng 18 Malis sa Anigotesa? Nasaan na yung kaso ni Martin? Ba't nauna kay Marcoleta? Yan ang isinisigaw ng INC ngayon. Tapos sasabihin mo, traffic, kasi nag-rally. Ang layo ng sagot nyo sa katwiran. Di ho ba? Bumaba ka na. Bakit hindi siya ang kasuhan ng plunder? Yayamang tila umamin na siya nang siya ay lumabas sa isang video at nagdawit pa sa ehekutibo sa naganap na napaka-anomalyang flood control projects. Tila inamin na niya. Nagdamay pa nga siya sa executive department. Nasa executive department. Sabi naman ni Antiglero, marami ang executive department? O kung marami pala, nasan doon? Ba't di kayo nag-imbestiga? Sinabi na pala ni Martin, nasa executive, ba't di kayo inimbestigahan? Sinabi na ni Saldi ko kung sino-sino sangkot, di nyo inimbestigahan. Tao ni Saldi 18 Maris, hindi nyo inimbestigahan. So, tapos sasabihin nyo si Marcoleta ganyan. Pagkatanggol nyo, kayo, halatang-halata kayo. Buti nandito ko, sinaway ko kayo.
Paul ang naging kaso niya. Samantalang si Marcoleta, plunder agad. Mga kababayan, Dadamputin niya nila si Senator Marcoleta habang nag-rally daw. May nabalita ko pero hindi ko na kung totoo Dadamputin daw si Senator Marcoleta habang rally ng INC. Nakikipagsubukan talaga sila. Yeah. bakit hindi kasuhan ang ibang mga politikong sangkot sa pandarambong sa pondo ng DPWH? Ang dinambong nilang pondo ng DPWH ginamit sa kampanya ng ilang senador ngayon na nasa mayurya. Alam nila kung sino sila. Kaya takot na sila po ay maimbestigahan. Takot na takot talaga. Sige kung di kayo takot, itapikin nyo nga flood control issue. Mga pinglawa, kung di kayo takot, banggitin nyo nga flood control issue, sabihin nyo nga, BBM, imbestigahan mo na flood control issue. Sige nga, kung di kayo takot. Kung hindi kayo takot, simulan nyo nga Blue Ribbon hearing. Huwag nyo na i-chairman si Marcoleta, si Kiko na, sige. Imbestigahan nyo nga lahat, patawag nyo nga si Martin. Ipatawag nyo nga 18 Maris, sige nga. Sige, palagay natin Peki 18 Maris, ikulong. Patawag nyo nga ulit. Bakit ayaw nyo? Takot na takot kayo. Mandaram bong bong, mandaram bong bong, mandaram bong bong. Sabi sisigaw. Si Congressman Libiste po, may ebidensya. May sworn statement si Bersamin. Nariyan po ang mga ebidensya. May ebidensya, may Cabral Files. Lahat si Bersamin meron. Ginagawa niyo state witness para hindi magsalita. Hindi ba bahala tayo mga kababayan ko? Kay Marcoleta, napawalang sala sa SOSI, kakasuhan nyo. Tapos ito, ang daming ebidensya, ayaw nyo imbestigahan man lang, patawag kahit sino. Ba't nyo ipapatawag sa ebidensya? Saan ka nakabasa? Sa law, lahat ng ibatas, sa science, Biblia, na kapag walang ebidensya, hindi na pwede ipatawag. Ang alam ko na hindi pwede ipatawag na walang ebidensya, yung may pinagbibintangan. Hindi naman sila para pagbintangan Ang nagbibintang sa kanila, yung nagtuturo sila Saldi. Dito sa atin, arbiter tayo. Kaya ang gagawin natin, ipatawag na natin, pero hindi nyo pa magawa. So, ibig sabihin nun, ayaw namin isipin na pinatakpan nyo, pero lumalabas, pinatakpan nyo pa rin. Kasi yun ang binibigay sa amin ng pagkakataon na nakikita namin. Ngunit bakit tila bulag ang ombudsman sa mga ito? Bakit Ginoong Boying Rimulya? Bakit? Hindi. Kaya mga kaibigan at mga kababayan, simple lang ang ating tanong. Bakit si Marcoleta? Alam niyo kung bakit? Sapagkat sila'y natatakot kay Marcoleta! Natatakot talaga. Pati sa INC, natatakot sila. Natatakot po sila
na igiit ni Marcoleta ang investigasyon sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bansa, ang flood control scandal. Nakakahiya! 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 Ayaw po nilang lumabas ang katotohanan. Ayaw po nilang mapanagot ang mga mastermind. Kaya gagamitin po nila ang kapangyarihan ng ombudsman. Gagamitin po ang sandigan bayan upang takutin, upang patahimikin, upang buksain ang sinumang magsisilbing hadlang sa kanilang kabuktutan. Napakasama! Napakasama talaga ginagawa nila. Napakasama! Napakasama! Mga kaibigan at mga mahal na kababayan, tandaan po natin, ang selective justice ay hindi po katarungan. Ang selective justice ay injustice! Ito po ay isang kasangkapan sa pananakot upang pagtakpan nila ang katotohanan. Papayag ba tayo? Mga mahal na kaibigan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, kapag ang mga ahensya ang dapat sanang nagpuprotekta sa mga mamamayan, siya pa rin nagkakampi-kampi upang gipitin ang mga naglalantad ng katotohanan, saan tayo pupulutin ng mga mamamayan? Saan tayo pupunta? Sino kakampi natin? Sila na pesusumbungan natin. Hindi tayo pinapakinggan. Biruin mo rally to. Nagsusumbong tayo sa pamahalaan. Pero yung pamahalaan, doon pupunta sa Canada. Hindi ba ayaw makinig? Magsasalita ng masama. Di ba? Ano ibig sabihin? Pagtatakip sa flood control issue. Hindi po ba halatang halata? Halatang halata na ang ombudsman? Boy Rimulya. Di ba? Ang sandigan May babala sa'yo ang Iglesia ni Cristo. Ito, pakinggan mo. bayan at ang ilang mga mambabatas nagkakampi-kampi po para protektahan nila ang isa't isa, lalo na ang nakaw na pera. Hindi lamang po nagkakampi-kampi para protektahan ang isa't isa upang hindi po matukoy ang utak ng korupsyon. Tama. Mastermind! Tutusin, tinukoy na Iglesia ni Cristo sino mastermind. Read between the line. Alam nyo na kung sino mastermind. Tinukoy din nila kung sino Diba? Walang iba kung sino, alam nyo na. Yeah? Sino ba sinabi ni Martin? Nasa executive, di ba? Mga kaibigan, mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ito mismo ang dahilan
kung bakit tayo narito ngayon. Yan ang dahilan. Hindi tayo papayag na ang katotohanan ay ilibing ng kasinungalingan. Hindi tayo papayag na ang katarungan ay sigilin ng mga nasa kapangyarihan. Kung gayon, ang tanong uli, bakit si Marcoleta? Nagkarugtong yun eh. Bakit si Marcoleta? Eh sila ang mandarambong! Mandarambong, mandarambong, bong, mandarambong, bong, mandarambong, bong. May echo yun, may echo. Paalala ko lang, yung mga sumisimpatya dyan, ha? Kay Bonget, ha? 6 years lang yan, ha? Termino niyan, huwag kayo magpakalunod dyan sa politiko, ha? Sumunod kayo. Sumunod kayo, di ba? Huwag kayo magpakalunod dyan. May mga namamataan pa kasi ako nakikita na panatiko masyado ni Bonget di ba? Diyan sa mga sa mga kunwari nagpapanggap na INC. Marami nagpapanggap na INC, agahapon lang ng gulo. Nagpapanggap daw yung INC yun para palabasin magulo INC. Yun sabi sa akin. Kaya si Marcoleta, si Senador Marcoleta, dapat ipagsanggalang ang mga kurakot ang dapat kasuhan. Ang mandarambong ang dapat ikulong. Mandarambong, bong. Mandarambong, bong. Lupin, lupin. Kaya mga kababayan at mga Pilipinong nagmamahal sa ating bayan, ang panawagan nating lahat ay napakalinaw. Ilantad ang katotohanan, panagutin ang mga mastermind sa korupsyon, hindi ang naglalantad. Pairalin po natin ang hustisya. Hustisya? Di ba, grabe yung pinagagawa ng mga to? Yan sinasabi ko sa iyo mga kababayan. Kitang-kita ng taong bayan nangyayari. Huwag tayo magbulag-bulagan. At hindi po ang selective justice. Mga kaibigan, mga mahal po naming mga kababayan, tandaan po natin, kung ang inosenteng tao ikinukulong nila upang matakpan ang kasalanan ng iba, ang buong sambayanan ang magiging biktima. Sabi nila, binoto ng INC, mga kurakot, mga yon, yung reliyon nyo ang boboto ng kurakot. Teka muna, kareliyon nyo yung binoto ng INC. Dapat, obligasyon ng reliyon nyo, pagbaguhin nyo yan. Kami, boboto lang kami. Sila, boboto lang sila. Di ba? Obligasyon nyo, baguhin yan. Kareliyon nyo yan. Biruin mo, anong klaseng reliyon ng INC? Binoboto nila ang mga kurakot na politiko. Bakit? Yung politiko ba, di nyo kareliyon? Huwag kayong ganyan. Nilalait nyo na nga Diyos sa dugo. Biruin mo, dugo, pinagbawal ng Diyos. Panunukso mo sa INC, sa kapwa mo. Diyos nagbawal nun. Uy, talaga, kita mo talaga no? Nilalait ang Diyos Again, talaga. Tao pa kaya nilalaitin. Diyos niya, nilalait nila Di ba? Kaya, ulitin natin, kaya tayo tumitindig po ngayon. Kaya tayo ay nagkakaisa. Hindi natin hahayaang mamatay ang katotohanan.
sa pamamagitan po ng pananakot nila at ng kanilang pandaraya. Mga kaibigan, mga mahal po naming kababayang nagmamahal sa ating bansa, hanggat may mga Pilipino na hanggang manindigan sa katotohanan, may pag-asa ang ating bayan. Magandang gabi po! Okay, maraming salamat po. Ito ay isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman. At isang makabulong talakayan naman ang aking inatid sa inyo, no? Ito ay talagang lesson learned, marami kayong matututunan sa buong talakayan na to, no? Maraming salamat sa iyo, isang Ka Arnel Tumanan at ang Ka Marcoleta, Rodante Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.